Basta nalalangin ka, sagot na eh. Di po. Pag-aralan natin ang isa sa bida dito sa Biblia na napaka-importante. May natutuwa sa Panginoon na dito yung mga kasama natin sa kapatid natin sa mga taga-TGIS na dito po sila. Thank you so much. Nakita ko po kayo at ako'y masaya-masaya muli. Lahat ng mga nanay yung dito, inaanyayahan namin kayo every Saturday. Ang ating Mother's Fellowship every Saturday po. Please be with us in the morning. Maganda po ang ginagawa ng Panginoon. Napakaganda ho ng mga topic namin. Na hindi ko pwedeng i-discuss dito sa pulpito because some are very confidential and some are very interesting. Ayan. Kaya may mga bagay na hindi ko namin ma-discuss dito sa pulpito. Kaya lahat ng mga nanay, tatay na available, please be with us every Saturday, 7 in the morning. Libre po ang ating breakfast pag kayo ay nakita dito. At ang ating pong text, ang ating pong verse na susuporta ay pag-aralan natin sa Matthew chapter 8, verse 5 to 13. Basahin natin at nais ko po na i-concentrate yung mind ninyo sa Word of God. Are you now ready? Basahin natin yung Word of God and concentrate yourself sa sinasabi ng Diyos. Diyan po mag-flow ang aking sasabihin. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed and terrible suffering. Tagalogin natin. Si Jesus ay tumasok sa Capernaum. Isang centurion ang sumalubong sa kanya at nagsabing, Panginoon, ang aking alipin na kahiga, paralyzed, at siya po ay may sakit at karamdaman. Verse 7, Jesus said to him, I will go and heal him. Tagalog, pupunta ako diyan at pagagalingin ko ang iyong alipin. Verse 8, the centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. Just say the word and my servant will be healed. Sabi ng centurion, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay magpunta sa aking tahanan. Sabihin mo lang ang salita at ang aking alipin ay gagaling. Verse 9, for I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Sa Tagalog, ako din po ay isang sundalong may posisyon na mayroong kapangyarihan. Kapag sinabi ko sa mga sundalong nakasakop sa akin, pumunta ka doon, siya'y pupunta doon. Lumapit ka dito, siya'y lalapit. At kapag sinabi ko sa akin, alipin, gawin mo ito, kanya itong gagawin. Verse 10. When Jesus heard this, he was amazed or astonished, and said to those following him, I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come from the east and the west, and will take their place at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Na natinig ni Jesus ang mga bagay nito, balik tayo doon. Siya ay nagulat at sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, wala pa akong nakitang pananampalataya katulad ng sundalong ito. Sinasabi ko sa inyo, marami ang galing sa east at sa west, ang papasok sa kaharian ng Diyos. Verse 12, but the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, go, it will be done, just as you believe it would, and his servant was healed at that very hour. Tagalog, at ang mga pinili na papasok sa kaharian ay
hindi makakapasok bakos itatapon sila sa kadilim-diliman, doon sila iiyak at walang katapusang paghihirap. Sabi ni Jesus sa isang sundalo, humayo ka at mangyari nawa ang iyong pinampalatayanan. At ang kanyang alipin sa oras na yon, gumaling din sa oras din na yun. Salamat, Panginoon. Patuloy na kami po ay samahan mo, O Diyos, sa pag-aaral ng iyong salita. Kayo po ang gumawa ng paraan upang maunawaan namin ang iyong mensahe. Kami na lahat po rito ay nag-aaral ng Word of God. We just pray that each one of us will be blessed by your Word at lalabas kami na dala-dala namin, O Diyos, ang mga pangako mo at magkaroon ito ng katuparan sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, sino man sa amin ang nagdadaan ng iba't ibang problema, problema sa asawa, problema sa relasyon, problema sa pamilya, problema sa salapi, sa katawan, sakit karamdaman. O Diyos, kayo ang aming Panginoon na nilalapitan. Kami naniniwala na hindi kami nagkamala ng Diyos. Naniniwala po kami na ikaw ay isang buhay na Panginoon. Kaya o Diyos, samahan niyo kami sa gabi ito. And one more time, I pray, O God, that you will prove unto these people that you are alive and that your word is alive. Bless us as we listen to your live message and let your name be glorified. In Jesus' name. And everybody says, Amen. Amen and Amen. Dahil po ba kayo? Alam niyo, this is a very interesting topic. Ako gusto ko yun eh. Gusto ko masagot yung prayer ko. And the best thing that we should know is not just you. Kasi minsan na natutunan natin, mag-pray, humingi lang sa Diyos. Alam niyo, ang pinakamaganda yung magbabasa ka ng Bible. Tapos pag-aaralan mo, yung karakter na nabasa mo sa Bible, ay aalamin mo bakit ang Diyos binibless siya. Bakit ang Diyos na ito ay nagkaroon ng himala sa buhay niya. And there's a wonderful story here in the Bible. Natandaan po niyo, mayroong isang tao na centurion. Siya po ay hindi Hudyo, Hentilo siya. Pero binilis pa rin siya ng Panginoon. At tayo, bilang mga Hentil ng Panginoon, Hentil tayo. Spiritual Jew lang tawag sa atin, but in reality, our tunay na clan is Gentiles. But the Lord has blessed that centurion, Gentile siya. And because we are also Gentile, alamin natin ano ba nangyari, bakit binilis ng Lord ang sundalo nito. Amen? Are you now ready? Are you now ready? Naniniwala ba kayo mga hinihiling nyo ibibigay ng Diyos? Pumalapak po tayo. Sige po. Activate your faith. Yung isa, wala na nga tayong natitira sa buhay natin sa dami ng problema eh. Worries is not the solution for your problem. Kahit gano'n ka pa mag-worry, andyan pa rin problema mo. The only thing is activate your faith, exercise your faith, believe in God, panampalataya tayo sa Kanya. And there's nothing wrong to believe in His Word. Sa worries, kapag ikaw nag-alala, mas maraming mawawala sa iyo. Tataas pa ang hypertension mo, pati dugo mo. At hindi lang yun, daman pa ang wrinkle ng mukha mo. Pero kapag ikaw ay nananampalataya sa Diyos, bawas sa bigat yan. Alam niyo, mabigat ang problema kahit simple lang eh. Kahit simple lang ang problema, mabigat yan. Kaya huwag mong hawakan at huwag niyong hayaan na ang problema ito eh parang basketball. Pinasa ni Satanas yung bola sa iyo. Di ba dapat i-shoot mo sa Lord? Hindi, di ba dito, dinidribble, iluwi sa bahay yung bola. Nakakita na kayong basketball, pinasa ng kasama yung bola, iluwi. Maraming ganun dito, kaya dinidribble yung problema. Kaya iba, hindi maintindihan yung problema. Marami di atin, hindi naintindihan yung tinuturo ko kasi dinidribble na sa isip niya yung problema niya eh. Pakawalan niya yan. Kahit mag-isip ka niya, buong maghapon, isipin mo yung kalalang umaga. Tapusin mo mamayang gabi. Pag-isip mo, nandyan pa rin. Tama? Bakit di mo lang binibigay sa Diyos at ikaw ay manampalataya? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, ibigay mo sa Lord ng kabigatan. Ibigay mo sa Lord ng kabigatan.
Now, pag-aralan na natin a brief history of the place. Tignan natin para mas mabilis ang inyong pagkaunawa. Sa pag-aaral ng Biblia, kailangan alamin natin ang kultura. Hindi ka lang basa ng basa niya, kaya minsan hindi mo naintindihan. Ano ba itong centurion na to? Ano ba itong lugar na to? Ano ba yan? Okay. Makikita natin, yung pangyayari na yan ay nangyari sa Galilee. Isa sa mga maliit na town, maliit na lugar na malapit sa dagat ng Galilea. Sea of Galilee, na ang tawag sa lugar na yun ay Capernaum. At doon po nakatira ang Roman soldier nito na isang centurion. During that time, during that New Testament time, and during that very moment, ang naghahari na empire sa kanila na nagkocontrol is what we call the Roman Empire. Amen? Yan na, Roman Empire. So parang sila sinakop ng mga, halimbawa, ng Amerikano. Parang ganon. Kaya ang may control ng buong ekonomiya nila at ng buong lugar, ang mga Roman Empire. Then, sabi dito, the Romans didn't necessarily like the Jews. Ang mga Romano, parang ayaw nila sa mga Hudyo. Ganon din po, yung mga Hudyo, ayaw nila sa mga Roman people. Ang Hudyo, ang tingin nila sa mga Roman people, mga foreign occupier. Ano ibig sabihin nun? Katulad ng nabanggit ko kanina tanghali sa ating first service, kung pinapanood nyo sa panahon kasi it was shown during my time, yung Maynila sa Kapo ng Liwanag, na dinirect ni Lino Broca, isa sa mga award-winning film, most awarded film, both and internationally acclaimed. Patungkol ito sa ating bansa, na tayo ay nasa sariling bayan, pero alipin tayo ng dayuhan. Ito po ay pinakita sa kanilang senaryo ay Ongpin, at ang gumanap na leading lady si Hilda Coronel. Si Hilda ay parang isang asawa doon na alipin ng Injek, tapos sunod-sunod na lang. And most of the scenario was done sa Ongpin, sa Santa Cruz. Dito ay pinakikita na yung mga Pilipino nagtitinda ng taho, naglilinis ng kalye, sinisigaw ng mga Chinese, magkarga dito, iba sinasabunutan, and then the setting was in Ongpin, pero Pilipinas itong Ongpin. At doon ay pinakikita na tayo ay alipin sa sarili nating bayan. So, ganun din po ang tingin ng mga Jewish people sa mga Roman people. Naintindihan niyo po ako, sila ay mga foreign occupier na parang nandito pero parang pasiga-siga pero hindi naman sa kanila ang Israel. Naintindihan po niyo ako. Yung mga Roman din, ayaw din sa mga taga-Israel, mga Hudyo dahil matitigas sa mga ulo daw. And at the same time, ang tingin ng mga Romano sa mga Hudyo ay second-class citizen. The first-class citizen ay ang mga Roman because sila yung invader. No? At ang na-invade ay itong mga Hudyo. Kaya ang tingin sa kanila, second-class citizen. Hindi ka mataas na citizen. Kaya most of the time, nagka-class ang tradition ng Gentiles at Jews. Maraming mga pagkakataon, nagka-class ang kanilang mga kultura. Now later on, na-explain ko bakit ko sinasabi ko. At yung centurion po na yun na-assign doon sa lugar na yun. Dahil nga po, Roman Empire ang may hawak sa panahon na yun. Now what is centurion anyway? Sabi ko noon, sabi nyo, define ko ang centurion. Ang centurion, pag maluwang ang pantalon mo, kakabit mo lang yun. Diba? Pero ngayon, hindi na po yun ang definition ng centurion. Pag matigas ang ulo ng bata, kukunin mo ang centurion. Diba? So, yan ang meaning ng centurion.
Ang centurion po, sa Tagalog, isang military sundalo. Military soldier. Kaya pag kayo nagbabasa ng Bible at nabasa ng centurion, military soldier kagad yun. Isang Roman army. Sa Greek word, ibig sabihin ng Greek word, ang original na salita ay hindi English. Sinulat ang Biblia sa Grego at Hebreo. Sa Greek word ng salitang centurion, ang ibig sabihin nun sa English ay commander of 100. Kaya traditionally, pag sinabi kong centurion, si Alex, ng panahon na yun, may hawak siyang 100 soldiers. Amen? Okay pag sinabi kong centurion, army, si Pogi, nakalimutan ko na pangalan may hawak siyang 100 na sundalo. That was a traditional. Pero most of the time, more than 100 ang kanilang hawak. Kaya mga kapatid, makikita ho natin kung gaano kataas ang status ng isang centurion. Amen? Are you listening? Mamaya explain ko sa inyo, bakit is katulog? So, ang status niya ay kagalang-galang. Respetadong tao. Pag ikaw, pumasok ang 5-star general sa bahay ninyo, 4-star general, magkakagulo. Ibig sabihin nun, may mataas na tao, wow, may general na pumasok ha. So, ganun ang status ng tao na yon. Respetado, kagalang-galang, kilalang tao sa lipunan. Now, makinig ko kayo. Meron akong katanungan. Bakit ang salitang centurion doon sa tinatawag na synoptic gospel, yung Matthew, Mark, Luke, John, tawag ko niya sa apat na yan ay synoptic gospel dahil almost pare-pareho ang kanilang mga kwento at ikinikwento patungkol sa buhay ni Kristo. Tanong, diyan sa apat na gospel na yan, pati sa Book of Acts, at hindi lang sa Book of Acts, pati sa Epistles, ang salitang centurion ay malinis at maganda ang dating sa atin, parang bida. Di katulad ng salitang Pariseo. Pag may nabanggit ng Pariseo, ay ito, hipokrito kagad to. Di ba? Pero ang salitang centurion, parang maganda ang dating. Dahil maraming beses na ikwento sa Bible ng mga kabutihan ginawa nila. At sila ay mga nanampalataya sa Diyos. Maraming centurion dito sa Bible ang naniwala sa Diyos. Let me give you some example. Katulad po, yung centurion na tumayo sa tabi ng krus, yun po ay isang centurion, at yung pong bagong convert na Gentile na centurion na tumulong kay Pablo para makilala niya ang Diyos ay si Cornelius. At ang tumulong din kay Pablo para makawala doon sa mga taong gustong pumatay sa kanya, isang centurion. At ang nagprotekta huli kay Pablo sa kamatayan na naghihintay kay Pablo ay isang centurion. So bakit maraming centurion na naniniwala sa Diyos? What do you think are the reasons why all these centurions ang naniniwala sa ating Panginoon? Mag-cite lang ako ng ibang mga speculations patungkol dito. Number one, bilang sundalo dito sa Pilipinas, ang mga sundalo hindi ito naniniwala sa mga hearsays. Hindi sila naniniwala. Kailangan realidad at factual bago sila lumusok. Hindi pwedeng sabihin, Sir, may chismis po na doon sa Pantry Mindanao, mayroon. Chismis lang po yun. Ka, lusog tayo. So, they do not depend on hearsay. Kaya trabaho ng mga sundalo na sila ay manampalataya sa pamamagitan ng kailangan makita kaya ang sundalo may CIA. Yan. Para sa CIA, para malaman na talagang totoo yung mga sumbong na yun. Naintindihan niyo po ako. So ang sundalo, di sila kumikilos sa mga chismis na sumbong lang. It should be factual. Kailangan totoo. Pangalawa,
meron sinasabing sanang dila. Alam naman po natin sa Lumang Tipan, marami ng gerang pinagdaanan ng Israel. Tama? At napakarami ng kwento dito kung paano sila nagwagi sa labanan. Naniniwala ako bilang sundalo, alam nila ang history ng Israel. Remember that. Alam ito ng sundalo. They knew what really transpired sa bansang Israel at alam nila kung paano nagwagi sa labanan ito. At dahil doon sa mga balitang iyon, lalo na marami silang nadidinig na mayroong kaguluhan nangyayari sa lugar ni Jesus. Kaya naniniwala ako na itong pong centurion na ito ay pinag-aralan na kung talagang totoo yung balita patungkol kay Jesus. And I believe nakarating na sa kanyang balita na totoong nagpapagaling si Jesus at totoong may Jesus at totoo yung Diyos. At alam nyo, bilang mga sundalo, wala akong nakita sundalong superstitious believers. Ano iba yun? Naglalakad sila. May nakita pusa. Ay, huwag na tayong tumuloy. Huwag na tayong lumusog. May pusang itim. Nakakilala ng ganyung sundalo. So they don't believe in occultism, neither superstition. Kailangan maging factual ito. Kaya naniniwala ako, maraming centurion bilang sundalo, alam nila yung history ng Israel at alam nila, pinunok nila kasi may mga sundalo silang under eh. Siguro, pinag-aralan na nila at nakarating ang balitang totoo si Jesus ay nagpapagaling. Amen? Now, let's proceed now.